Hello mga kapwa ko kasari, good afternoon po sa inyong lahat. Time check muna tayo. Ayan, is 12:52. Mag-aalaw una na ng hapon mga kapwa ko kasari. So ngayon, ako ang nakatoka dito sa tindahan kasi si Mr. ay nagpahinga, natutulog. So ngayon, dahil wala akong masyadong ginagawa, mayroon lang akong isang parcel na dumating na naman. Ayan, bali ang aking binayaran dito is 623. Kaya ang aking ginagawa ngayon ay ako ay naglalagay ng price. Ayan mga kapakukasari, itong mga padlock naman ang dumating ngayon. Ayan, ito limang 50 mm, limang 40 mm. Ayan, tapos limang 30 mm. Ayan. Linalagyan ko ng price mga kapakukasari gamit itong ano ba to? Ang tawag dito tag, level tag ba? Level tag. Ayan. Para alam namin ang presyo kasi nakakalito din kung minsan sa dinami-dami ba naman ng paninda dyan sa aming mini hardware at dyan sa aming motorcycle parts, hindi namin memorize yung mga presyo mga kapakukasari, kaya importante na kami ay naglalagay ng label tag. Ayan. So, ngayon mga kapakukasari, ang aking isi-share naman sa inyo, ako ay magkukwento lang about sa kakumpetensya. Ayan. Kahapon kasi, ayan, November 1, lumapit sa akin or bumili sa akin dito yung isang may-ari ng tindahan malapit lang dito sa bahay. So, ipapasilip ko sa inyo mga kapakukasari. Kung napapansin nyo mga kapakukasari, yung may tarapal doon na kulay green ay tindahan rin yon. At yung doon sa dulo, so medyo malabo lang kasi against the light. So, doon sa bandaron, doon sa may tricycle sa banda pa ron ay tindahan rin yon. At dito, doon, may tindahan rin na isa doon sa kabila. So, kahapon nga mga kapakukasari, pumunta dito yung isang may-ari ng tindahan, yung may tarapal na greens. Lumapit siya sa akin, sabi niya, minamarites niya sa akin na ang mura daw ng paninda nung isang may tindahan doon. Kasi yung tindahan na yun, bali, nagre-rent lang sila kasi yung dating may-ari ng tindahan ay kumbaga ay nalugi mga kapakukasari. Kaya ipinarent nila yon, tapos yung may-ari umalis na dyan, yung babae nag-abroad, tapos yung lalaki ay pumunta na sa kanilang lugar. So, naisip siguro nilang iparent na lang yan. So, yun nga, may nag-rent. Ang sabi nung nakimarites sa akin kahapon, masyado raw mura yung paninda niya. So, yun ang sinasabi niya sa akin. Tapos siya daw, wala na silang napagbibintahan. Ayan, kumbaga wala nang bumibili sa kanila kasi nga mura ang paninda doon. So, sa awa naman ng Diyos, dito naman sa akin, kasi hindi ko naman nakikita kung ano yung labas-pasok sa kanilang mga tindahan. So, nandito lang naman ako sa aking tindahan. Kaya, hindi ko alam kung ano yung mga nangyayari. So, dito sa aking tindahan ay wala namang problema kahit may mga kakumpetensya ako. So, wala lang. Hindi ako naapektuhan mga kapakukasari. Basta yung presyohan ko is presyohan ko lang. Hindi ako pwedeng magtaas, hindi naman ako pwedeng ano ba sa kanila na porque mababa na yung paninda, tapos bababaan ko naman, ay hindi naman pwede sa akin yung ganon. So, sa kanila daw ay wala nang bumibili kasi nga masyado daw mura yung paninda niya. Kumbaga, sabi niya, yung daw 4x4 niya is, ang bintahan lang daw niya is 125. So, tinignan ko kanina ang aking resibo. Kasi ang bintahan ko ng 4x4 is 145. Ang puhunan ng 4x4 is 1,452. I-divide natin yun ng 12. Ang puhunan niya is 121. So, kung ang bintahan niya is 121, ibig sabihin 4 pesos lang yung patong niya sa isang bote. So, nagtaka ako. Sabi ko,
ibig sabihin 4 pesos lang yung pinatong niya sa 4x4 kasi ang puhunan na niya mga kapako kasari is 121. So sa akin naman, okay naman yung aking bintahan kahit kasi ang bintahan ko is 145. Okay naman, may mga bumibili naman sa akin kahit yung aking bilog is 75 ang aking bintahan, ay nagmumove naman siya mga kapakong kasari. Siguro naman yung mga tao, kung talagang suki mo na sila, ayan, ay pupunta at pupunta rin sa iyo. Ayan, so sabi ko kahit na mura yung paninda niya, kung ilang bahay lang naman yung layo niya dito sa aking tindahan, may mga bumibili din naman sa akin yung mga alak kagaya nga ng 4x4, hayang 145 ang aking bintahan, bakit may bumibili naman? Sa kanila daw ay walang bumibili kasi nga masyado daw mura yung paninda niya. So marami talagang nagsasabi na mura yung paninda niya, yung medyo mas malayo yan mga, pero yun ay nagre-rent 5,000 yata yung monthly niya sa rent lang mga kapako kasari. So akala ko bibili, hindi naman pala. So sabi ko hindi ako pwedeng magbaba ng aking presyo, hindi ako nakikikompetensya sa kanila kung ano yung presyohan ko, yun talaga ang masusunod. So kumbaga bibili lang yung gustong bumili sa akin, ganon ang aking reason. So basta wag lang akong malugi, hindi naman ako masyadong mataas mag-presyo mga kasari kasi yung mga alak ko talaga is 20%. Tapos yun daw pansit kanto niya, yung Payless Extra Big, ang bintahan lang daw niya is 19 pesos. Sa akin, ang extra big na pansit kanto na is 22. So ibig sabihin, piso lang kasi ang kung hindi ako nagkakamali, ang puhunan nun is 17.50 ba? Ganon, 17.18. So may mura nga sa kanya kung 19 pesos lang yung kanyang bintahan. So ako, 22, kahit papano naman ay napapaubos ko naman itong aking mga paninda mga kapwa ko kasari. Sa bagay, ako hindi naman ako kompetensya kung baga sa kanila, talagang ang rason ko kung ano yung presyohan ko, yun talaga ang nasusunod sa akin. Hindi ako pwedeng porque mababa na sa kanya ay ibababa ko na rin sa akin, sa kagustuhan ko lang na may bumili. No. So sa hirap ng mamalengke, kumbaga yung pagod natin, ganyan, tapos ganun lang ay wala nang piso-piso na patong sa ating mga paninda ngayon mga kapwa ko kasari. So thankful din ako kasi nga kahit papaano ay talagang ako ay nakakakuta pa rin araw-araw sa aking pinagbebentahan dito sa aking sari-sari store. So kumusta nga pala mga kapwa ko kasari ang inyong bintahan kahapon? Hayan, undas. So nakakuta rin ba kayo? So ako talaga, hayan, happy ako mga kapwa ko kasari kasi hindi lang talagang triple yung aking pinagbentahan kahapon. So sabi ko nga, sinisilip ko itong aking mahiwagang arenola. Aba, marami na 1,000. So hindi ko talaga binilang, talagang tinapos ko yung magsarado na kami bago kami nagbilang ni Mr. Sabi ko kay Mr. I-share ko rin kaya kaya ko bilang ko, sabi niya ayaw niya. Hindi daw ako dapat nagbablog about money. So, hindi ko na yun ipinasilip sa inyo mga kapapukasari kasi kinontra nga ako ni Mr. So, yan, talagang kahapon talagang maghapon kaming busy. Hayan, magmula 7 o'clock, hayan, 7 o'clock hanggang 10 o'clock diretso yung pintahan namin. Mga 10 o'clock medyo naglaylo, hayan. So, nakapag-vlog pa ako kasi walang masyadong nabili noon. After lunch, mga 1 o'clock, tuloy-tuloy na naman yun hanggang hapon na, hanggang hindi kami nagsarado mga kapapukasari. Kaya nga triple yung aking pinagbintahan kahapon talaga. So, talagang ako ay natutuwa kasi kahit papaano, hayan, ay nakabenta tayo. So, hayan mga kapwa ko kasari, ang aking may share na naman sa inyo. Talaga ako ay nakipagmaritisan na naman sa inyo about sa aking mga kapitbahay kong may tindahan din. Hayan. So, napaka-bless ko din kasi ang laking tulong din nitong aming
spare parts at saka itong aming mini hardware kasi maganda yung flows niya, mga kapako kasari. Laking tulong din niya dito sa aking sari-sari store. So, yan lang mga kapako kasari ang aking may share na naman sa inyo. Ayan, wag tayong makikompetensya sa ating mga mga kapwa nating tindera, hayan. So, wag na lang natin pansinin kung mababa man ang kanilang presyon sa kanilang tindahan. Basta tayo ay mind your own business na lang, mga kapwa po kasari. So, yan lang. Happy selling na lang po sa ating lahat. God bless us. Bye! Thank you for watching.